Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa panahon ng Kwaresma, nahahati ito sa dalawa. Ang unang parte ng Kwaresma, maririnig natin ang mga pagbasa bilang paanyaya sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Pero ang pangalawang bahagi ng Kwaresma, mapapansin natin ang mga pagbasa ay tungkol sa paghihirap, pagpusan ng krus, pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon. Niyakap ng Panginoon ang sakit, ang kamatayan, para tayong mga minamahal ng Diyos ay hindi masaktan at mamatay. Pero kung tayo pa rin ay patuloy na nagkakasala, magpapatuloy din ang sakit at kamatayan dito sa mundo. Kaya naman hilingin natin ang awa ng Diyos sa mga pagkakataon na hindi tayo naging tapat sa pagsunod sa Kanya. At naway sa pagtanggap natin muli sa Kanya dito sa banal na misa, tayo'y palakasin niya na labanan ang anuman masama na dumarating sa ating buhay. Para tayo maging karapat-dapat makatanggap sa Kanya, hilingin natin ang Kanyang pagpapatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtan nawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinasabi ng masasama, tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamalita nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nilang pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustahin at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukan natin ibinggit sila sa kamatayan. Yaman ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masama.
Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi sila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong poon agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakakukop, siya'y mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus naman ay pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabing laban sa kanya. Baka naman nakikilala ng mga pinuno na siya na nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya nga nasa templo si Jesus at nagtuturo. Malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang aking lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Kung hindi ninyo siya nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa Kanya. At siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangangas, sapagkat hindi pa niya oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, sa buhay natin, meron dalawang pana na tatama sa atin. In life, we would have two arrows that would hit us.
Ang unang pana ay ang sakit. The first arrow is the pain in life. At ang pangalawang pana ay yung pana na tumama sa iyo, pero ayaw mo pa rin alisin. Ang tawag natin diyan, pagdurusa. When you do not remove the arrow that has hit you, that is your second arrow. We call that suffering. Ang sakit, hindi nyo po maaalis yan. Hindi natin maiiwasan. Hindi tayo maliligtas sa mga iba't ibang sakit at problema ng buhay. Amen? Palagi na meron at merong darating at tatama na hindi maganda at masama sa atin. Magkakaroon tayo ng sakit kahit na paano mo pa ingatan, alagaan ang iyong pangangatawan. Magkakaroon ng kamatayan sa iyong pamilya. Malulugi at malulugi ang iyong negosyo kahit na tutok ka sa iyong trabaho. Magkakaroon at magkakaroon ng aksidente kahit na sobrang ingat mo na. Pagtataksilan at pagtataksilan ka ng iyong minamahal. Kahit na minahal mo siya, binigay mo ang lahat sa kanya. Sisiraan at sisiraan ka ng ibang tao kahit na naging napakabuti at napakabait mo naman sa kanila. At marami pang mga masasama na mangyayari sa ating buhay dahil alam natin ang katotohanan. Noong nagkasala ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, biglang pumasok na ang masama sa mundo at sa buhay ng tao. Pero kapag hindi mo naialis ang pana o ang sakit na dumapo sa iyo, ang tawag po dyan, pagdurusa. When you do not remove the pain, the hurt that you experience, you are now experiencing suffering. Kapag nagmumukmuk ka, kapag nagrereklamo ka, kapag naiinggit ka, kapag nagagalit ka sa iba at sa Diyos, kapag takot ka at nag-aalala, kapag nalulungkot ka at depressed ka na, ang tawag po dyan ay pagdurusa. Mga kapatid, hindi mo mapipili ang pana o sakit na dadapos sa iyo. Pero ang mabuting balita, ito po, mapipili natin na alisin itong sakit na dumating sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi man natin maiiwasan ang mga iba't ibang problema sa buhay. Ang maiiwasan natin ay yung mas lumala ang ating mararamdaman. You can never choose your pain, but you can choose not to suffer. Amen? Pain is the first arrow that is beyond our control. But suffering, the second arrow, is within our control. Sabi nga po, pain is necessary, but suffering is always a choice. Pain is necessary, but suffering is optional. Ang hamon, you do not need to add more pain than necessary. You do not need to suffer when you are already in pain. Dalawa po ang pwede nating pagpilian sa buhay, mga kapatid. Una, ang tiisin ang sakit at maghintay dahil yan din ay aalis, mawawala. But the second choice, ang pangalawang pwede natin piliin ay ang manatili sa sakit, ang magdusa. Pag ganyan ang ating pinili, magtatagal. Ang hirap na ating mararamdaman. My dear friends, you can always welcome the pain or suffer in pain. Magkaiba po yun. Magkaiba yung tinatanggap mo ang sakit at yung nagdurusa ka sa sakit. Tingnan niyo po, sa ating ebanghelyo nabasa natin ang mabuting balita. Ang ating Panginoon, pagkabuti-buti niya, pagkabait-bait niya, pagkabanal-banal niya, merong mga tao na gusto siyang dakpin at patayin at pahirapan at ipahiya. Pero kahit na alam ng Panginoon nito na merong mga taong masasama sa kanya, hindi niya hinayaan yon na mapigilan siya na gawin niya yung gusto niya, yung minamahal niya. Sabi po, alam naman ng ating Panginoon na mayroong mga taong may masamang intensyon sa Kanya, pero gusto pa rin niyang pumunta sa templo. Ang templo na bahay ng Kanyang Ama. Kahit na patago, hindi hayagan siya'y pumunta sa templo
nagdasal siya. Tingnan niyo po yun. Ginawa pa rin niya yung gusto niya, yung mahal niya. At ano po ang tinuturo nito sa atin? Naway kamukha ng ating Panginoon, piliin natin na umalis sa ating mga pagdurusa. Hindi naging biktima ang ating Panginoon ng takot, ng pag-aalala. Kaya nga mga kapatid, kaya din po nating lumaya sa ating pagdurusa. Huwag din po kayong magiging biktima ng iyong mga masasamang naiisip at nararamdaman. Oo, alam ko, napakahirap na lumaya sa ating mga negative thinking. Napakahirap na iwasan ang magdusa tayo sa ating mga nararamdaman. Kaya naman po, tayo ay nagdarasal, nagpapatulong sa Espiritu ni Jesus, sa banal na Espiritu, para palakasin tayo. My dear friends, ask the Holy Spirit to help you, not to add more suffering to your pain. Tandaan niyo po, hindi ka naman kailangan magdusa ng mas marami pa. Kung nasaktan ka, tama na. Sumunod ka kay Jesus. Iwanan mo kung ano man ang problemang yan at gawin mo yung gusto mo, yung minamahal mo, yung alam mo makakapagpabuti pa sa iyo. Kung nagkamali man yung iyong asawa, huwag mo namang gagawing kawawa ang iyong sarili. Minsan nakakalungkot na meron na nga mga mister nagpasori sa kanilang mga misis, umuwi na, nananatili sa bahay, pero ang ginagawa ng babae, nabubuhay pa rin dun sa nakaraan. Palaging nire-rehearse, palaging inaalala yung ginawa ng kanyang asawa. Kaya nga niyayakap na siya nung kanyang asawa, hinahalikan. Ayaw yakapin, ayaw ibalik yung halik, nananatiling napakalamig ng kanyang trato sa kanyang asawa. Tanong ko po, kailangan ba na gawin yon itong kanyang asawang babae? Di ba hindi? Some wives are suffering. And it is their own fault. It is their own choice. Hindi ka naman kailangan magdusa, pero bakit pinipili mo? Sabihin mo na yung mga iba, alam ko po, minsan hindi makatulog. Meron silang anxiety. Buong gabi, gising, tumatakbo yung kanilang isip. Pero anong ginagawa nyo sa inyong sarili? Hindi ba lalo nyo pang pinapahirapan ang iyong buhay? Kaya nga nanghihina ka? Kasi hindi ka nakakapagpahinga ng mabuti? Doon ba sa iyong pag-iisip may magagawa ka? Wala, hindi po ba? You are adding more suffering to your pain. Father, hindi ako makatulog. Hindi, humiga ka, magdasal ka, huminga ka, pikit mo ang iyong mata. Hindi mo naman kailangan mag-isip na mag-isip. Pwede mo naman libangan ang iyong sarili. Pwede kang magpasalamat sa Diyos dahil yung mga ibang tao, walang mahusay na bahay, walang malambot na kama, walang pera, talaga naghihirap sa buhay, pero nakakatulog sila. Hindi nila hinahayaan ang kanilang mga pagsubok na maging mas mabigat pa ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kung minsan yung mga iba, nai-scam. Pag naloko ka ng ibang tao, kailangan mong tanggapin na talagang nadenggoy ka, na talagang mas matalino sila sa iyo kasi nakuha ka nila. But please, after crying, after feeling sorry, stand up again. Huwag niyong hahayaan na kayo'y magmukmok, sara niyo ang inyong sarili sa inyong kwarto. Yung mga iba, gustong magpakamatay. Mga kapatid, ang pera nawawala. Kahit na pinaghirapan mo yan, kung nawala, pwede pa rin naman maibalik. Pero hindi babalik ang pera ng mas mabilis kung hinahayaan mong iyong sarili na dumaan sa pagdurusa. My dear friends, accept the pain, but do not add more necessary suffering. Kung man nahihirapan ka, gayahin natin ang Diyos, si Jesus, para mawala itong sakit na ito. Gawin mo yung gusto mo na makakapagpasaya sa iyo, na minamahal mo. Magiging mas masaya ka. Magiging mas magaan ang iyong pakiramdam. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag tinanggap natin ang sakit at inalay natin ito sa Diyos, magiging mas madali ang buhay. Amen? Kaya nga po mga kapatid, magdasal po tayo. Sana tulungan tayo ng Diyos. Pagkalooban tayo ng lakas, na bunutin natin, alisin natin itong pana na dumapo sa atin. Bigyan po tayo ng lakas, bigyan tayo muli ng tuwa ng banal na Espiritu sa gitna
ng mga tinitiis nating sakit. Naway maging masaya tayo sa gitna ng ating mga paghihirap. Tandaan niyo po mga kapatid, you don't need to suffer. Choose to be happy. Choose to be free from suffering. Choose peace always. Amen. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap, palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan, lalong-lalo na ipagdasal natin ang ating mga kapatid na dumaraan sa pagsubok, sa mga natatakot, nag-aalala, ganyan din sa mga mag-asawang nag-aaway, ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, na nalulungkot at nangungulila sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, at ganyan din po ang mabilis sa kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit. Ama naming nasa langit, isinugo mong iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang manal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa pagpapatawad ng mga kasalanan, ay siya naway magpakindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat. Naming inihahain ngayon at sa iyong hapag, ang iyong anak ay uliran tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na manghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Ay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingatin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol lahat ng mga banal,
na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahad. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinalikdan patungo sa pamumuhay ng iyong pinapabanal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Naway ang ating mga sakit o problema ay hindi maging hadlang para magawa natin ang mga bagay na gusto natin, mga bagay na magpapasaya sa atin, at mga bagay na maglalapit sa atin sa Diyos. Kung meron ka ng problema, huwag mo nang dadagdagan ng mas marami pang problema. Kung meron ka ng problema, huwag ka nang gagawa ng isa pang problema. Kung ikaw ay naghihirap, huwag ka nang susugal. Napakadali po ang pagsusugal ngayon sa internet. Isang babala lang po ito. Nagkalat po, naglipa na yung mga nag-a-advertise na mga influencer, content creator, na kung gagamitin nyo yung mga code nila, kung gagamitin yung link nila, kayo po ay mananalo. Hindi po totoo yun. Wala pong nananalo sa sugal. At ganyan din po, mag-ingat kayo na pag meron nag-o-offer sa inyo ng quick money scheme, agad kang yayaman dito. Basta't manood ka lang ng TikTok, basta't manood ka lang dito sa Lazada, magkakaroon ka ng komisyon. Hindi po totoo yan. Napakarami na po ang nabudol, napakarami na po ang naloko. No? Please, let us help one another. Please, let us warn other people. Gamitin po natin ang social media para ipalaganap ang salita ng Diyos. Gamitin natin ang social media para sa pagpapabuti ng ating mga kaisipan at pagkatao. Kailangan natin labanan ang mga ganitong gawain sa internet. Mga kapatid, nasa atin pong choice o pagpili kung gusto natin manatili sa problema o kung gusto natin lumaya. Magdasal tayo. Ang Banal na Espiritu ay tulungan tayong malampasan ang lahat ng mga pagsubok ng ating buhay. Meron masakit, pero naway walang pagdurusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa kabanal-banalan na araw na ito, na pinangyayari ang pagtawid ng ating Panginoong Hesukristo mula sa pagkamatay patungo sa muling pagkabuhay. Ang sambayanan niya ay nag-aanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon at pagganap ang pagdiriwang na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong nagtagumpay, sa pakikinig ng mga salita at paghahain ng kanyang buhay, maasahan natin na tayo'y makakapakinabang sa kanya sa pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at sa amang may kapal. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinangdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay. Kami mabuhay sa panibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus.
Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang Kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabit kanilang hihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ang batong natakwil ng nangangagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, pinuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't pag sumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y inihain ng pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus.
At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan sa kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama na mga kayong lino, kung hindi hiwalay na itong nakatuklip sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nakasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at Happy Easter po sa inyong lahat. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Ano po ang ating sigaw? Ano ang ating pagbati sa araw na ito? Hallelujah! Hindi ko po alam kung alam yung ibig sabihin ng Hallelujah. Ito po ay isang salitang Hebreo. Hallelujah, ibig po sabihin is praise God. Praise the Lord. Kaya nga po, kahit sa gitna ng inyong mga pagsubok, gitna ng inyong mga suliranin at problema, please praise the Lord. Why? Because believe that God is doing something to solve your problem. Tingnan niyo po ang ating pinapahayag sa gitna ng pagkamatay ng ating Panginoon. Siya'y nilibing. May ginawa ang ating Panginoon at muling nabuhay ang kanyang anak. Alam niyo po, walang halaga ang ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay ang Panginoon. Kung nakayanan ng Diyos na magtagumpay sa kamatayan, kayang-kaya din niya. Ano man ang iyong pagsubok, ano man ang iyong pinagdadaanan na problema. Amen? Kaya nga po, sabihin niyo sa harap ng iyong mga problema, Hallelujah! Sabihin niyo po sa harap ng mga naniningil ng utang sa inyo, Hallelujah! Kung man po ang inyong asawa, ang sakit ng ulo niyo, sabihin niyo po, Hallelujah! Diyan po sa inyong sakit na nararamdaman, yung mga gamot na nagsasawa na kayong iniinom, anong sasabihin niyo? Hallelujah! Matigas man ang ulo ng inyong anak, sabihin niyo po, Hallelujah! Nangungulila ba kayo? Naho-homesick kayo? Sabihin niyo, Hallelujah! Ano man ang inyong lungkot, ito po ay magpapalakas sa atin sa araw na ito. Praising God despite of our pains, hardships, and problems. It is a statement of faith, it is a statement of hope, and it is a statement that gives us joy. Praise God. Hallelujah. Amen? My dear friends, ito pa po ang gusto kong tandaan nyo sa araw na ito. That a lot can happen in just a short span of time. A lot of things can happen in just a few days. Marami po ang pwedeng mangyari sa maiksi, sa madaling panahon. Opo, ang nakakalungkot na kwento, sa maiksing panahon, minsan tayo ay nakakaranas ng masama sa ating buhay. Amen? Kasama mo pa lang itong iyong kaibigan. Kasama mo pa lang ang iyong minamahal. Pero ilang saglit, ilang sandali, namatay siya. Kinuha siya agad ng Diyos. Hindi ka makapaniwala. Pero sadyang ganyan ang katotohanan ng buhay. Hindi po ba? That life is short. That our time here on this world is quick. Napakabilis po na magbago ng ating nararamdaman. In just one click, very quickly, your feelings can change about somebody. At ganyan din po, minsan, isang araw, napakalakas mo, napakasipag mo, pero
isang araw lang o ilang araw ang makalipas, manghihina ka, magkakasakit ka. Hindi mo alam kung saan nanggagaling ang sakit na yan. May isang sakit na dumapo sa iyo, very rare kind of disease. Walang babala, walang warning. Bigla na lang dadapo sa iyo. Minsan, pasaya ka ngayon, pero kinabukasan, nalulungkot ka, nadidepress ka. Minsan, kaibigan mong isang tao, pero kinabukasan, iba ng trato niya sa iyo. Para bang hindi ka niya kakilala. Kala mo na very close kayo, pero ilang saglit, ilang araw lang, sinisiraan ka na. My dear friends, that is the reality of our life. In a very small amount of time, bad things can happen to us. But my dear friends, if you're experiencing this, don't get upset. Don't be sad. Don't be depressed. Kung ganun kabilis na mangyari mula sa mabuti, nagiging masama, huwag kang magpapaapekto. Hayaan mo lang. Dahil sadyang ganyan ang ating buhay, nagbabago. Di po ba? Dahil buhay tayo, talagang merong pagbabago. Merong mangyayari na hindi mo inaasahan. Dahil, unawain niyo po at tandaan niyo that the opposite can also happen. If bad things can happen in an instant to us, good things can also happen in an instant. Kung gaano kabilis na pwedeng may dumating na hindi mo gusto, magtiwala ka. Mabilis din na merong darating na mabuti, bendisyon at pagpapala galing sa Diyos. That is the good news. That good things can happen also in an instant. That good things can also come into your life very quickly. Sa maiksing panahon, maaaring ang masama ay mawawala at papalitan ito ng mabuti, ng maganda ng Panginoon. Maniwala kayo. Yan ang ating pinapahayag sa araw na ito na muling pagkabuhay ng Panginoon. Tingnan niyo po, 3 araw na nagdusang ating Panginoon. Pinahirapan, pinatay, inilibing. Pero pagkatapos ng 3 araw, anong nangyari? Muling nabuhay ang ating Panginoon. Maiksing panahon lang yon. At nung muling nabuhay ang Diyos, ilang pong araw, nakasama siya ng kanyang mga alagad, ng mga ibang-ibang disipulo for 50 days. Kaya nga po meron tayong Pentecost. Dahil ganun katagal na malagi ang muling nabuhay na Panginoon kasama ng kanyang mga minamahal na alagad. So do not worry, my dear friends. In just a short time, God will transform your suffering into joy. God will change your mourning into dancing. God will wipe away your tears and bring smile to you. Naghihirap ka man ngayon, magtiwala ka. Pag tinamaan mo ang negosyo, ang business, napakalaking grasya na ipagkakalob ng Diyos sa iyo. Hindi mo man yan mayayakap, hindi mo man yan maisip-isip. Merong mga tao, pagkatagal-tagal, aghihintay ng true love. Hinahanap nila ang kanilang Prince Charming. Yun pala, makikilala nila sa Facebook lang. Foreigner, naghahanap din ng true love. Katapos ng ilang araw, magpapakasal. Nangyayari po ito na merong happily ever after sa ibang bansa. Meron din po mga iba na kahit na napakatagal na panahon, sila po ay umiinom ng gamot, sila'y nagpapadoktor, sila'y nagpapagaling, pero sa isang pray over lang po, sa isang pagdarasa, sa isang pagbabasbas, gumaganda ang kanilang karamdaman, gumaganda ang kanilang nararamdaman, guminhawa ang kanilang karanasan. Minsan, ang tagal-tagal mo nang iniisip kung anong gagawin mo sa iyong problema. Pero sa kakadasal mo, maaaring hindi pa dumating yung sagot. Pero at least, nawala na yung iyong pag-aalala dahil naniniwala ka, nagtitiwala sa Diyos. Peace can also be given to us in an instant. Maybe the answer to your problems may not be given to you in an instant. Pero ano po yung pinakamabilis na grasya pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa inyo? Ang panatag na kalooban. Ang tahimik na kaisipan. Isang pusong nagagalak.
Kaya nga po, yan ang ating panghawakan at paniwalaan. Sa araw na ito, sabihin niyo po sa harap ng iyong mga problema, sandali ka lang. Amen? Sandali, ibig sabihin, madali, easy. Sandali, ibig sabihin, hindi ka magtatagal. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. Amen? Sa kapangyarihan ng Diyos, walang mahirap. Amen? Sa kapangyarihan ng Diyos, walang mabigat. Sabihin niyo po, paniwalaan niyo, sandali na lang may darating na mabuti sa aking buhay. Sabihin niyo po, sandali na lang mararanasan ko ang pagpapala ng Diyos. Sabihin niyo po, sandali na lang at ako ay makakalaya na dito sa sakit ng aking ulo. In a short while, God will return. God will turn suffering into strength. In a short while, God will transform death into new life. In a short while, God will turn weeping into dancing. Kaya nga po ang tanong, bakit kayo nalulungkot? Bakit kayo nag-aalala? Bakit kayo nababalisa? Isang dahilan ng pagkagulo ng ating isip, isang dahilan bakit nararamdaman mong lungkot ay dahil mahina ang iyong paniniwala at pananampalataya sa muling nabuhay na Kristo. Amen? Ask for more strength. Ask for a strong faith in the resurrected Christ, and you will receive in a very short while, very quickly, you will receive instant graces and blessing from God. Kung sa madaling panahon, kayang buhayin ng Diyos Ama ang anak, ikaw pa kaya? Hindi rin ba kayang gawin ng Diyos yun sa iyong sitwasyon? Kaya niya. Because only God can allow quickly the impossible to happen in your life. This is why, my dear friends, I invite you, do not dwell in the hurt. Please stop crying. Please stop being depressed. At celebrate life. Show your joy through your smile. And be at peace. Amen? Tandaan niyo po, mga kapatid, na hindi hahayaan ng Diyos ng kanyang mga minamahal ay malungkot. Pero bakit tayo nananatili sa lungkot? Hindi lang po dahil mahina ang ating pananampalataya, pero dahil pinipili natin na manatili sa lungkot. Tingnan niyo po, mga kapatid, wala ang Panginoon sa libingan. Ibig sabihin, umalis siya dun sa lugar ng luha at lungkot. Bakit ka mananatili doon? Umalis ka sa libingan at makipagtagpo ka, salubungin mo ang muling nabuhay na Panginoon para manumbalik ang tuwa sa iyo. Meron po akong kaibigan, gusto po niya magpari, pero sa kasawiang palad, hindi po siya nagustuhan ng mga iba't ibang pari. Nagkaroon po sila ng prejudice sa kanya. Pero kahit na hindi po siya gusto ng ibang pari, nagpursige siya, nagtiyaga siya, nagsumikap siya, hindi po siya tumigil, hindi po siya sumuko. Nagpapalit-palit po ng iba't ibang parokya, naghanap ng ibang diocese na tatanggap sa kanya. Hanggang meron pong isang parokya, isang diocese ang umampon sa kanya. Pero alam niyo po ba kung gaano katagal siyang naghintay bago po siya maging pari? 14 years. Natapos na po siya sa pag-aaral ng pari, pero pinaghintay pa rin siya ng 14 years. Bakit? Sinusubukan siya. Hindi po siya huminto. Kahit na minsan nararamdaman niya, naiinip na siya, naniwala po siya dito sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Ano po yung sabi? That in the right time, I, the Lord, will make it happen. At noon pong nakita na siya'y napakatyaga, hindi sumusuko, ginawa na po siyang pari. At alam niyo po, magsimula nun, nagsunod-sunod po yung mga blessing. Hindi lang po siya naordina na pari, pero agad-agad ginawa po siyang superintendent ng mga eskwelahan. Tingnan niyo po, mula dun sa kinalimutan, hindi pinapansin, inietsepwera, noong siya'y inangat ng Diyos, sobrang daming blessing ang binigay ng Panginoon sa kanya. Opo, marami sa atin, maaaring nagsasawa na, pero tandaan niyo po, pag naman binigay ng Diyos sa iyo, sa tamang panahon, baka hindi mo makayanan na tanggapin lahat ng kanyang
bendisyon. So, keep on holding on to the faith that the risen Lord is preparing great blessing for you. Ganyan po si Lord, tandaan nyo. Sa madaling panahon, babaguhin niya ang buhay mo. Pagpapalain ka niya. Hindi po kakaunti, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya nga po, purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nakatalo sa kamatayan. Sa madaling panahon, matatalo din niya ang iyong problema. Kaya sabihin natin, Panginoon, naniniwala kami at nagtitiwala sa iyo. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayo. Inanyayahan ko po kayo na magsindi ng kandila para maging tanda ng ating pagbabago, ng ating pangako nung tayo ay nabinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y bininyagan upang kasama niya rin tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na ang ating 40 araw na paghahanda, kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako ng pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod ng Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung gayoy, makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan. Ang inyo pong isasagot sa mga susunod na tanong ay, Opo, itinatakwil namin. Ulitin po ninyo. Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga kinararangal na anak ng Diyos Ama. Kung tutularan niyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan. Pakisagot ang mga katanungan na ito at ang inyong itutugon ay, Opo, sumasampalataya kami. Opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinako sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhay, naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noong tayo'y muling sinilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, lalapitan ko kayo para sa pagbabasbas na isang pag-aalaala ng pagbabasbas na tinanggap natin nung tayo ay nabinyagan. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay,
resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia. Pinuspos tayo ng galak at pag-asa ng mensahe ng Pasko ng pagkabuhay, na darama natin ang tapat na hangarin magpanibagong buhay na may katapatan, kalinisan at pagtatalaga at pag-ibig. Hingin natin sa Panginoon na ang lahat ng ito ay magkaroon ng katuparan habang dinadalangin natin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, upang ang sambayanan ng mga mananampalataya ay magbigay saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagbabagong loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng ating mga pinunong espiritual ay magtamo ng kasiyahan at kapayapaan buhat sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan ay makatagpo sa muling pagkabuhay ng lakas upang mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang katahimikan po, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Panginoong Diyos, ang kaningningan nawa ng muling pagkabuhay ni Kristo ang tumanglaw lagi sa aming mga buhay at ang aming mga kaisipan, salita at gawain nawa ay magpatotoo sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayon aming ginaganap ang paghahaing ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan.
Ngayong araw aming pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal, ang naghain ng sarili niyang buhay, siyang tupang mamong umako sa kaparusahan, upang magpatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ng kanyang nilupi, sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ng aming nakamit. Kaya kaysa namang anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Nanamatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay, ang pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo na maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, si San Jose, na esposo ni Maria, kaisa na lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig.
Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan na naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, si Florentino, aming arsobispo, ng tanang mga obispo buong kaparian, ng iyong piniling sambayanan, dinggin mo ang aming mga kahilingan ng iyong angkan, na ngayon tinipon mo sa iyong harapan, aming maawain. Kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at lahat ng mga lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling, sa sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningan, walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pang kaluluwa. Sa katahimikan po ating alalahanin at ipagdasal ang ating mga kapatid na may sakit at kapansanan. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay. Habang nasa ibang bansa, palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa.
upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW, dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo, upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapit namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 40 days ang ating pong paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So 40 days ang ating naging paghahanda para sa napakahalaga na pagdiriwang ng araw na ito, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Tampaalaala, sana sandali lang ang lungkot. Bakit tayo nalulungkot? Sinong may kasalanan ng ating lungkot? Maaaring ang ibang tao. Pero kadalasan, kasalanan din natin. Pag ayaw natin umalis sa ating pagkalibing sa ating mga problema. Sabi po ng isang santo, that we should be grateful in the darkness. Magpasalamat kayo kahit nasa kadiliman. Dahil maaaring madilim, pero kailangan din ng halaman, ng puno, ng buto ang dilim para ito ay umusbong. Kaya nga, kahit na hindi pa inaalis ng Diyos, anuman ang inyong pagsubok, anuman ang inyong problema, be grateful in your darkness. Give God time so that His blessing will grow. Pero pag usbong ng kanyang pagpapala sa iyo, mabilis at tuloy-tuloy yan. Pag binigay na sa iyo, sa tamang panahon, ang iyong pinagdarasal, hindi yan tipid, hindi yan kakaunti. Siksik, liglig, umaapaw, sobra. Kaya nga po, ang aking assignment sa inyo, sa araw na ito, bawal ang nakasimangot. Smile. Let your smile be your alleluia. You're giving praise to God. Pag kayo man ay natutokso na mag-alala, na ma-depress, na malungkot, yan din ang ulit-ulitin yung ipagdasal. Sabihin nyo, alleluia. Praise God. Dahil lahat ng kapangyarihan ay nasa Diyos para baguhin niya anuman ang imposible sa iyong buhay. Kung kayang gawin ng Diyos na bigyan buhay ang kamatayan, kung kayang alisin ng Diyos ang luha at palitan ng tuwa, kaya din niyang ibigay yan sa iyo. Ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia.